Hi everyone, this is Mark, and today's video gagawa tayo ng review sa Huawei Mate T15. Before we start, you can support me by subscribing my channel. Bali ganito siya kanipis. Ito siya sa front niya. Sa gilid niya may dalawang USB plug and 4 headset. Sa back niya, meron siyang black ventilation dito sa may likod. And then the ventilation part sa suction yun mismo. And we also have this rubber para hindi siya magkagasgas pag nilapag mo. So bali ganito yung itsura niya pag binuksan mo. Actually na set up ko na to. Then ang maganda sa laptop na to is meron siyang fingerprint feature. Kapag in-access ko siyang ganyan, hindi ka na magta-type ng logins or password. Bali diretso na sa homepage. So bali itatakal natin yung specs niya. So Huawei D15 has two variants. The one comes with 8GB RAM, then 256GB of SSD storage. So this is the 16GB RAM and 500GB SSD storage. And this one comes with graphics card. So mas maganda ito kapag naglalaro ka, nag-e-edit ng video, or watching a high quality video. Ang gusto ko din sa laptop na to is maganda yung keyboard niya, yung adjustment ng keyboard niya is madali lang siya pindutin. And then maganda siya pang edit ng video at pang gaming. So susubukan natin mag-play ng 1080p video in real time para masubukan niya. So bali ganito siya kalinaw guys. 4K 60 fps yun. So sa likod niya, dito nakalagay yung Huawei emblem o yung logo nila mismo. Tapos napakakinis siya at napaka-handy. Hindi mo mabilis mabitawan kapag hinahawakan. Then when it comes to speaker naman, it has a dual side-by-side speaker here at the bottom. So maganda yung quality ng speaker niya. Comes with the video quality. So this is the speaker sample. So for this one naman guys, nasubukan ko nang i-install yung mga mabibigat na games, software, like Adobe Pro. Then sa games naman, Dota 2, GTA 5. Ang mas maganda sa laptop na to guys, is yung camera niya. So mapapansin nyo, wala siyang camera dito. Wala ding camera dito sa screen. Kasi yung camera niya is naka-hidden lang. So, pipindutin mo lang yung in-between sa F6 at F7. Magpa-pop up siya. So, ito siya. Tapos, pipindutin mo lang ng ganun is magbabalik siya sa dati niyang placement. So, it has a hidden cam feature. Comes with Type-C charger. So, kapag na-purchase nyo to guys, meron na siyang kasamang charger, Type-C, fast charger. So this one guys comes with Intel Core i5 na pala. Then it has Intel Iris graphics card, which is siya yung sumusuporta sa mga big software like Adobe Pro, playing a 4K video, playing games, at iba pa ng pag-multitask. So it also comes with a Huawei Share. Kapag nilagay mo yung phone mo dito, magre-reflect na siya wireless transfer. So automatic na siya. So ganito lang siya guys, very handy. Napakanipis lang yung screen niya kung mapapansin niyo. Sobrang nipis ng screen niya.
Parang ganito lang kanipis. And then, yung color niya, hindi ko alam kung anong tawag doon, pero nasa settings niya is color ready. Which is, minamaximize niya yung color na ilalabas niya para mas gumanda talaga yung graphics. For this one guys, bali ito yung kasama niya na charger. Etong cords niya is napakahaba talaga. Kahit siyan mo sa isaksak, kahit nasa nasa higaan ka lang is aabot siya kasi napakahaba. Then ito yung charger niya, which is mataas yung watts. Kaya approximately charging hours is mga 50 to 55 minutes lang siya. Then it does comes with a box as well with a logo, Huawei logo. And this is yung mismo na yung laptop. So for this one guys, ipapakita ko sa inyo yung mga na-installed ko na laro. So ito yung Grand Theft 5. So meron siyang 80 gig plus to 110 GB upon installations. Ma-maximize niya yung graphics niya, but meron siyang FPS drops. But overall, maganda naman yung performance niya sa GTA. Then we also have here Forza 4, Dota 2, Destiny 2, tsaka Asphalt. Nalagyan na rin natin doon ng Asphalt. So sa mga naglalaro ng Nagaraka dyan, you can follow me by checking the descriptions below. Kita-kits tayo sa lobby later. Then for the PUBG, hindi ako masyado naglalaro ng PUBG, but subukan ko siyang i-test mamaya sa graphics at sa FPS drops niya. Then when it comes to edit naman, meron tayong naka-install na Adobe Pro at CapCut. So ito yung mga specs ng Huawei Mate D15 at sana nagustuhan niyo ang specs niya. So this is our videos for today guys, and please subscribe and click the bell button para ma-notify ka sa next video at review natin.